Walang pakundangan ang pagsuntok ng lalaking yan sa matandang pasahero ng jeepney sa Muntinlupa. Pumalag ang matanda pero di pa rin kumakabig ang lalaki hanggang sa pinunteriya ang isa pang matanda. Bumaba rin ng jeep ang sospek at naaresto kalaunan ng pulisya. Ayon sa LGU, matagal na itong problema sa lugar. Ang sospek di raw maalala ang nangyari. Naharap siya sa asunto. Nakuha ko lang naman is yung sumakay nga dun sa passenger jeepney at yung typical na nanghihingi, nahaharas pagka hindi mo nabigyan. And I think it escalated doon dahil high on substance, no? Substance abuse. Mga karahasan sa kapistahan, patay sa pananaksak ang 17 taong gulang na umawat lang sa gulo sa Cavite. Sa Iloilo naman, sugatan ng lalaking sinaksak ng ice pick ng menor de edad. May report si Jomer Apresto. Halos patapos na ang programa ng Regada Festival sa Cavite City kahapon, June 24. Nang biglang magkaroon ng komosyon, nakalaunay nauwi sa saksakan. Binawian ng buhay ang lalaking 17 anyos na aawat lang daw sana sa gulo nang mapuruhan ng leeg. Nagkasagian, tapos nagkaayos naman uli. Pero for some other reason, parang na-ignite. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang biktima. Mabait naman po siya. Pag may problema, nagdadamayan naman ko. Masakit to. Inaalam pa kung ano ang murder weapon pero ayon sa pulisya, posibleng susi ang ginamit na panaksak. Posibleng AI-generated naman daw ang kumakalat na larawang may isa pa raw lalaking nasaksak. Naaresto ang 34 anyos na sospek na pinaniniwala ang unang nakaaway ng tiyuhin ng biktima. Wala po akong alam sa nangyari ngayon. Basta pinagtulungan lang po nila ako. Basta may nakaaway kayo. Pero yung nangyari po sa bata, hindi ko po alam yun. Wala po akong alam din. Tinutugis ang sospek na nakapatay mismo sa biktima. Nakausap natin yung mga magulang, pati yung asawa niya. Subalit, hindi na po natin naabutan doon yung tao at hindi na rin makontak mga magulang niya. Ito po ay may trabaho, sabi nitong ating isang witness, ay minsan nagko-construction at isa din po itong tattoo artist. Sinubukan ng GMA News na makuna ng pahayag ang LGU pero wala pa silang tugon. Sa Iloilo City, nabulabog din ang pananaksakang Sayawang Bayan. Sa investigasyon, sinaksak ng 14 anyos ng ice pick ang isang 21 anyos. Ayon sa atin ng biktima, nagsimula ang gulo nang bastusin umano ng sospek ang kasamang babae ng kanyang kapatid. Sige, sita ay yun sa waya guro. Pagtugon na ating ang suspect. Nagkibot na lang kung kailang nagginamot. Pinuntahan ng GMA News ang bahay ng sospek pero wala siya roon. Depensa naman ng lola niya, may dala umanong patalim ang biktima kaya inunahan na ng kanyang apo. Ibun o niya patani ang ako nga apo. Di gin konto gin sagang man to tayo ay tambagan ng bla. Di hindi sa mapatambag. Desidido magsampa ng reklamo ang kaanak ng biktima. Masakit natural. Bata mo na gigulpe lang siya lampos. Gapungko lang mo. Ging dagyawan siya lampos, mga botilya, mga bangko. Jomer Apresto, GMA News. Wala nang ang kita, nangutang pa ang ilang fish pen operator sa Ramon, Isabela para makabangon sa nalugi nilang negosyo. Ang mga alaga kasi nilang isda nangamatay. May report si Oscar Oida. Laking panghihinayang ng mga mangingisda sa Ramon, Isabela. Ang pinaghirapan kasing alagang mga isda, mga namatay lang at hindi na mapakikinabangan. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Cagayan Valley, posibleng naapekto ang mainit na panahon sa oxygen level ng Magat Dam. Tinitingnang sanhi rin ang mahinang galaw ng tubig, polusyon at ang pagsulpot ng algae. Kwento ng ilang fish pen operators, todo ingat na sila dahil noong Lunes pa lang, may mga nasawi na ring isda sa ibang bayan sa Isabela, maging sa Halog, Ifugao. Dahil sa insidente, malaki na raw ang lugi nila. Sa ilang araw, umaabot na ito sa humigit kumulang 1 milyong piso sa pangungutang sumasandalang iba para makabangon. Ang plano ng iba, patuyuin ang mga isdang pwede pang makain. Sa ngayon, nananawagan na ang mga mangingisda at fishpen operators sa Isabela ng tulong sa gobyerno.
Sinusubukan pa namin makuha ng pahayag ang lokal na pamahalaan ng Ramon pero wala pa silang tugon. Oscar Oida, GMA News. Bala sa mga biktima, yan ang lumalabas sa ballistics at autopsy ng mga nasawing estudyante sa pamamaril sa paaralan sa Tacloban. Ayon sa PNP Regional Forensics Units 8, indikasyon ito ng random na pamamaril. Tinamaan din umano ang vital organs ng 3 biktima na agad daw nilang ikinasawit. Nakatakda namang kasuhan ng PNP ang tiyahin ng 14 na taong gulang na shooter na si alias Nash dahil sa kapabayaan na makuha ang kanyang service firearm. Yan din ang posibleng iabla sa lolo ng 15 taong gulang na shooter na nagmamayari umano sa kalibre 38 na baril. 2 sugatan sa karambola ng 6 na sasakyan sa Talisay City, Cebu. Nagkamali umano ng naapakang pedal ang driver. May spot report si Marizo Mali. Mabagal ang takbo ng mga sasakyan sa junction ng Cebu South Coastal Road sa Talisay City. Pero ang kotseng ito hindi nagminor at mabilis na lumipat ng lane hanggang sa masalpok ang isang SUV. Nadamay ang 4 pang sasakyan. Ayon sa City of Talisay Traffic Operations and Development Authority o City TODA, isang senior citizen na PWD ang driver ng kotse. Imbes na preno, accelerator umano ang natapakan niya. Nagtamo siya ng sugat maging ang driver ng SUV. Ligtas naman din ang iba pang damay sa karambola. Nagkaareglo na ang lahat ng sangkot sa aksidente. Labi na gid sa mga nagmaneho sa mga automatic nga mga sakyanan, kinahanglan nasuhito ka sa imong sakyanan unya kinahanglan nga naa ka kanunay sa presence of mind. Mariz Umali, GMA News. Makikilala na ba si Mary Grace Piatos? Malalaman yan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos siyang ilista bilang isa sa mga testigo ng House Prosecution Panel. Lumutang ang pangalang Mary Grace Piatos nang imbestigahan ng umano'y maling paggamit ng pondo ng Office of the Vice President. Ang pangalang ito rin ang nakapirma sa resibo para sa natanggap umanong pera mula sa confidential funds. Dati nang sinabi ng Philippine Statistics Authority na wala silang record na may ipinanganak na ganyang pangalan. Inilista rin bilang testigo si Abe Andres, ang court sheriff na sinapak ng bise noong 2011, panahon na Davao City Mayor pa siya. Iharap daw ng prosekusyon si Andres para mapatunayang may tendency na maging bayolente ang bise. Kasama siya sa 8 testigo kaugnay ng Article of Impeachment sa pagbabanta ng bise sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Nais ang DILG na permanenteng maban sa bansa ang anilay bayolenteng larong Gore Box. Pero ayon sa cybersecurity expert, hamon dito ang jurisdiksyon dahil wala sa bansa ang mga developer nito at hindi pa rin dapat ituon ang investigasyon sa school shooting sa paggamit lang ng video game. May report si Von Aquino. Kasunod ng kauna-unahang mass shooting sa eskwelahan sa Pilipinas, itinutulak ni Interior Secretary John Vic Remulla na permanenteng iba ng sinasabing bayolenteng laro na Gore Box. I believe that it desensitizes young people into the elements of death, elements of violence, and elements of murder. I believe that the government, that the Congress also should study the matter kung paano mapigilan to. Isa ang larong ito sa mga tinitignan ng PNP na nakaimpluwensya sa isa sa 2 menor de edad na shooter sa paaralan sa Tacloban. Pero ayon sa isang child psychologist, wala pang pag-aaral na nagsasabing nagdudulot ang mismong laro ng violent behavior. Bagamat may epekto raw sa mga bata ang mga violent game. There is no recognized psychological concept disorder. Dito sa laro na Gore Box, we tend to say ito ang dahilan, di ba? Pero dapat bago natin sabihin ito dahilan, dapat may scientifically tayo na research. Playing violent games online can significantly impact ang behavior ng bata at mental health nila. Ang mga major reason dyan is na-desensitize sila sa violence. Kaya ang pagsasaksak, ang babaril, okay sila kasi sanay sila. Ayon naman sa isang cybersecurity expert, magiging hamon ang pagban nito sa bansa. Yung home jurisdictional
question, no? Kasi dahil wala ho dito yung mga developers na yan, even yung mga platforms na pinagda-downloadan ng games. Ang problema ho dyan, it's an offline game eh. Dapat din anya maging holistic ang investigasyon at hindi lang nakatutok sa paggamit ng video game. Kailangan pag-aralan din po natin sino yung mga nakakasalamuha niya sa loob ng video game at sa totoong buhay. Ang mag-asawang Castorico, pinagbawalan na ang kanilang 2 minor de edad na anak na maglaro ng mga bayolenteng online games. Nagbabaril, nagsasaksakan, nagtutulakan, mga gano'n. Hindi talaga siya appropriate. Saka yung sa chat, yung pati kapag inactivate mo yung mga nagmumurahan, nakita namin sa behavior nila na nag-iiba talaga, mainitin yung ulo. Sa kabila nito, hindi naman daw nila pinagbawalang gumamit ng gadget sa mga anak pero may limitasyon. Payo ng child psychologist sa mga magulang, huwag iasa sa gadgets ang pagpapalaki sa mga anak at maging magandang halimbawa sa kanila. Be involved in the life of your child. Huwag niyo sabihin, pagod na ako. Magulang at gobyerno, tulungan tayo para mas maganda ang pagpalaki sa isang bata. Von Aquino, GMA News. Nakapasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Gardo na isa ng severe tropical storm. Huli ang namataan 1,275 kilometers east of extreme northern Luzon. May lakas ng hangin na 95 kilometers per hour at bugsong aabot sa 115 kilometers per hour. Mababa pa ang tsansa nitong maglandfall. Wala rin itong direktang epekto sa bansa at posibleng lumabas na rin ng Philippine Area of Responsibility bukas. Asahan pa rin ang maulang panahon dahil sa bagyong Francisco na nasa labas na ng PAR pero humahatak sa habagat. Magpapaulan din ng localized thunderstorms. Kasabay ng mabilis sa pag-usbong ng Artificial Intelligence o AI, ang paglakas din ng panawagang gawing mas malinaw sa publiko kung alin ang likha ng tao at gawang AI. Sa huling bahagi ng aming special report, Artificial Obra, ano nga bang implikasyon sa mga consumer na malaman kung gawa ng tao o teknolohiya ang isang likha? Kanta, obrang pinta, script ng kwento, pati pagdidisenyo. Ang mga ideya ng malikhaing pag-iisip ng tao kaya na rin kopyahin ng artificial intelligence. Kaya sa creative industry, may paghahanap na rin ng label. Paano ba malalaman at mamarkahan ang isang likha na dugot pawis na gawa ng tao kumpara sa isang produkto ng command sa computer at smartphone? Sa ulat ng BBC, may iba't ibang global movement ngayon na naglalayong bumuo ng simbolong AI-free o human-made creative works. Positibo ang pananaw rito ng PhilSCAP, o Filipino Society of Composers, Authors, and Publishers. It's actually a good thing for consumers to know if the work that they are listening to is human-made or whether it is AI-free. Ang komplikado lang ngayon, sa sobrang sophisticated na ng AI, mahirap matukoy kung gawa ba ng AI o ng totoong tao ang isang likha. There would have to be further discussion on ano ba yung AI-free. How much AI is AI-free? Or are you saying that it has to be 0%? Ang ibang creation, hindi may iwasang gamitan ng AI. Lalo't isa pa rin itong tool. Paano kung gumamit ng AI sa cleanup ng audio, sa color correction, o sa spell check? Instead of placing the burden on the human creators to prove the humanity of their work or to subject the humanity of their work to an audit, perhaps you can consider placing the burden instead on the AI developers to make sure that the output that their systems generate actually are traceable, that are marked as generated artificially or manipulated artificially. Hatiri ng hanay ng creatives. Sa isang banda, proteksyon sa human originality ang AI label. Pero may naniniwalang wala sa tatak ang sukatan ng sining. Para kay Dominic Ligot, isang eksperto sa data ethics at AI education, hindi banta sa sining ang AI. Sa halip, binago nito ang paraan o estilo ng paglikha, gaya ng pag-evolve ng sining at teknolohiya sa kasaysayan. Nung lumabas yung camera, galit lahat ng artist sa camera. Kasi nung panahon na yon, the most popular art was portraiture. And biglang dumating itong isang device that can do realistic portraits
better than any artist. Pero hindi naman namatay ang art. Actually, since lumabas yung camera, nag-evolve ang art. Creativity will not die. No? The tools will change, pero creativity will still stay the same. At habang natututo raw ang mga artist na isama sa kanilang creative process ang AI, maaaring maging pansamantala lang daw ang demand para sa AI-free o human-made label. Ngayong wala pang napagkasundo ang standard sa pagtatakda ng AI label, ang malinaw, higit pa sa ganda ng output. Hinahanap ng mga consumer kung paanong pinagtatagpi-tagpi sa paglikha ng obra ang imahinasyon at emosyon ng tao. At hindi lang ng talinong artipisyal at nagagaya. Isang bata ang nakuryente sa foam party sa Banate, Iloilo. Calling first aid, may nakuryente dito. Sa investigasyon, aksidenteng nakaapak ng live wire ang 11 anyos na biktima matapos pumasok sa nakakordon na lugar malapit sa stage. Sinubukan siyang tulungan ng kaibigan pero nag-ground din ito. Piniwian ng buhay ang 11 anyos. Maayos na ang lagayan ng kaibigan niya. Tumanggi munang magbigay ng pahayag ang kaanak ng nasawi. Inaalam kung sino ang dapat managot sa insidente. Julian San Jose at River Cruz handa na nga bang lumagay sa tahimik? Natanong niyan sa Fast Talk with Boy Abunda. Agree or disagree? Magpapakasal na kami in 2027. Agree. Kaya ako nag-agree dito, Boy, kasi hindi ko alam yung timeline, pero alam ko naman na si Julie na yung mapapangasawa. Tama naman. Love is indeed sweeter the second time around. Kamoo star Katrina Halili muling nililigawan ng ex-boyfriend na si Chris Lawrence. Last April, sinabi ng mag-ex na nag-reset sila ng kanilang friendship at ine-enjoy ang company ng isa't isa kasama ang anak nilang si Katie. Aubrey Carampel, GMA News. At yan ang mga balitang dapat niyong malaman. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Ako po si Ato Maraulio at ito ang State of the Nation.